나한테 걸렸으면 방법이 없잖아. Kamusta mga kaibigan? Welcome muli sa aking munting channel. Bago natin simulan, paki-like and share naman ng ating video. Maraming salamat. Nasa dulo ng video ang ating pa-shoutout sa mga tropa pits natin. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa masarap na chicks na si Mia. Nagpa siya itong magbakasyon sa malayong lugar kasama ang jowa nitong si Troy. Uminto sila sa isang kainan upang magpahinga at matikman ang mga kilala nitong mga masasarap na pagkain. Habang nag-uusap ang dalawa, abala naman sa pagluluto ang may-ari ng kainan na si Pangon. Sinabi ng dalaga sa kanyang jowa na napansin niya si Pangon na masama ang titig sa kanya na tila may pagnanasa, subalit tinawanan lang siya ni Troy at hinawakan pa ang mga hita ng dalaga. Dahil doon ay umalis ito at lumayo ng konti upang makahanap ng signal para tawagan ang ate nitong si Anna. Habang nagpapahinga si Troy, lumapit sa kanya si Pangon upang magpatulong dahil sumasakit daw ang likod nito. Sinabi ng matanda kay Troy na tulungan niya daw ito sandali na magbuhat ng mga iilan gamit upang dalhin sa likod ng restaurant. Sa una nag-alangan ang binata, subalit nang sinabi ni Pangon na libre na ang kanilang pagkain, natuwa ito at agad na pumayag. Pagdating sa bodega, nagulat ang binata nang makita niya ang madaming sako na kailangan niyang buhatin, habang si Mia naman ay abala sa pakikipag-usap sa kanyang kapatid. Habang nakatalikod ang binata, kumuha ng alambre si Pangon at agad niya itong inatake sa leeg. Nagpumiglas si Troy hanggang sa may hagis nito ang matanda, subalit nahiwa ng malala ang leeg nito dahilan upang manghina ito. Nang bumalik si Mia upang kausapin ang kanyang jowa, tanging sigarilyo na lang ng binata ang nakita nito. Dahil doon ay hinanap niya si Troy hanggang sa makarating ito sa isang bodega. Nang buksan niya ang pinto ng bodega, nagulat ang dalaga nang makita niya na naglalakad na parang zombie ang kanyang jowa habang duguan ito at hawak-hawak ang leeg. Sa takot ng dalaga, nabitawan nito ang hawak niyang cellphone at napasigaw na lang ng malakas. Lumapit ang baliw na matanda kay Troy at pinalo niya sa ulo ang binata gamit ang hawak nitong fala, kaya ang kawawang si Troy ay tuluyan ng kinuha ni Lord. Agad naman tumakbo ang dalaga upang makatakas sa baliw na matanda at makahingi ng tulong, subalit nakaharang sa gate ang pitbull ni Pangon kaya natakot ito. Dahil doon ay inabutan siya ng baliw at gumamit ito ng gamot hanggang sa mawalan ng malay ang dalaga. Kinagabihan ng magkamalay na si Mia, nakita niya ang kanyang sarili na nakakulong sa kulungan ng aso. Habang sinusubukan makatakas ng dalaga, bigla naman dumating ang baliw at nakangiti pa ito sa kanya. Sinabi ni Pangon kay Mia na meron itong nais ipagawa sa kanya, subalit natatakot ang dalaga at nanginginig sa sulok. Dahil doon ay nagbanta ang baliw na matanda kay Mia na ilalagay niya ang kanyang alagang pitbull sa kulungan kung hindi ito susunod sa kanyang mga gusto. Wala nang nagawa ang dalaga kundi sundin na lang ang gusto ng baliw na matanda. Bago tuluyan umalis ang nakangiti pang matanda, binigyan niya ng isang kahon na posporo ang dalaga at pinatay ang ilaw. Sa gitna ng ating gabi, tanging posporo na lang ang karamay ni Mia sa kadiliman na kanyang nararanasan. Habang takot na takot, nakikita niya ang mga daga na umaaligid sa kanya, kaya sinubukan niya itong itaboy habang umiiyak. Kinabukasan, ng matapos itong mag-deliver ng mga itlog, muling bumalik si Pangon sa bodega. Dahil sa mga naranasan na hirap ng dalaga, nakahanda na itong sumunod sa kahit anong ipapagawa sa kanya ni Pangon para lang makalaya. Sinabi ng matanda sa dalaga na maghubad ito at doon ay pinaliguan niya si Mia na parang aso gamit ang hose. Binigyan niya ng malinis na damit ang dalaga at binuksan ang kulungan upang makapagbihis ito. Maya-maya ay nagbihis din ang baliw at naghanda pa ito ng cake na may 3 kandila. Sinabi ni Pangon sa dalaga na ang ibig sabihin ng 3 kandila na nakalagay sa cake ay simbolo ng 3 babae na ikinulong niya sa kanyang bodega at si Mia ang pangatlo. Matapos mahipan ni Mia ang kandila, tuwang-tuwa naman ang baliw na matanda at kumanta pa ito. Dahil sa sobrang uhaw ng dalaga, uminom ito ng malamig na cola, subalit bigla itong naubo dahilan upang mainto ang matanda sa pagkanta. Dahil doon, galit na lumapit si Pangon sa dalaga dahil inakala niya na binabastos siya ni Mia at tinatawanan dahil sa kanyang pagkanta. Matapos noon, walang awa niyang binugbog ang dalaga at pinatuwad niya ito. Kumuha ng icing ng cake si Pangon at inilagay ito sa maselen bahagi ng katawan ni Mia at ginawa niya ito ng milagro. Matapos makaraos ng baliw, umuwi ito sa kanyang bahay. Sa kabilang banda, ang ate ni Mia na si Anna ay nagtungo sa lugar kung saan niya huling nakausap ang kanyang kapatid dahil nalaman niyang nawawala ito.
Kinausap ni Ana ang mataas na pulis sa lugar tungkol sa kanyang kapatid subalit binaliwala lang siya nito at sinabi na hindi niya lahat maaasikaso ang mga kaso ng mga nawawalang kabataan dahil baka nagtanan lang daw ito. Sinabi pa ng pangit na kalbong pulis na maghanap muna daw ng matibay na ebidensya ang dalaga kung talagang nawawala daw ang kapatid nito bago siya mag-umpisa sa pag-iimbestiga. Dahil doon ay wala nang nagawa ang dalaga. Bago umalis si Ana upang mag-imbestiga mag-isa nilapitan siya ng batang pulis at binigyan niya ito ng calling card. Subalit nalaglag lang ito nang hindi niya alam at pagkatapos ay tuluyan ng umalis. Samantala muli na naman bumalik ang mahilig na matanda kay Mia upang gawan na naman ito ng milagro. Subalit dahil may nararamdaman ang dalaga ng matinding sakit dahil sa sobrang pagod at mukha na itong zombie hiniling niya kay Pangon na bigyan niya na lang ito ng CPR sa kanyang tarugo. Habang sinasagawa ni Mia ang pag-CPR sa tarugo ni Pangon bigla niya itong kinagat dahilan upang mapasigaw ang mahilig na matanda. Dahil sa kanyang ginawa matinding kaparusaan ang ginawa sa kanya ng matanda at inubos nito ang ngipin ng dalaga gamit ang flies. Samantala patuloy naman si Ana sa paghahanap sa kanyang kapatid at pinagtanong niya ito sa mga tao doon gamit ang larawan nito subalit nabigo lang ito. Nang makarating si Ana sa lalaking mukhang manyak tinanong niya rin ito ngunit wala din itong alam hanggang sa tinanong ng dalaga kung meron bang malapit na kainan sa lugar at sinabi ng lalaki ang bahay ni Pangon. Habang ginagamot ni Pangon ang tarugo nito biglang dumating si Ana subalit hindi nito nakita ang may-ari kaya gumala ito sa paligid. Pumasok ito sa bakuran ng walang pahintulot ng may-ari at nakarating ito sa isang bodega. Binuksan niya ito at napansin niya ang isang pintuan na nakalak. Subalit binaliwala niya lang ito at nang aalis na siya sa lugar na salubong naman niya ang baliw na si Pangon. Tinanong naman agad ni Ana kung napadaan sa kanyang kainan ang kanyang kapatid subalit mabilis na tumanggi ang matanda kaya malungkot na umalis ang dalaga. Nang makaalis na sa lugar si Ana nasalubong naman niya ang babaeng nagde-deliver ng kape sa lugar kaya binusinahan niya ito. Nang huminto ang babae agad na tinanong ni Ana sa babae ang nawawala nitong kapatid at pinakita nito ang larawan ni Mia na agad naman nakilala ng babae. Sinabi ng babae kay Ana na nakita niyang kumain ang kanyang kapatid sa kainan ni Pangon na ngayon ay sarado na. Dahil doon ay agad na pagtanto ni Ana na nagsinungaling sa kanya ang baliw na matanda kaya agad itong umalis upang magtungo sa mga pulis. Nang makarating si Ana sa istasyon ng pulis nag-aalangan pa rin si Kalbo subalit dahil may pagnanasa ang batang pulis na si Kim sa dalaga nagpresenta ito upang tulungan siya. Nagtungo ang tatlo sa bahay ni Pangon at nang makarating sila doon makikitang nag-aalangan ang matanda na tignan ng mga pulis ang bodega nito. Subalit wala itong magawa kaya ibinigay niya ang susi ng bodega at pagkatapos ay umalis. Sinimulan ni Ana at Kim na maghanap sa loob hanggang sa makarating sila sa isang silid. Dahil madilim sa loob hindi naman napansin ng dalaga ang isang pirasong ngipin ni Mia at natapakan pa niya ito. Habang naghahanap si Kim nakita naman ni Ana ang isang kulungan ng aso na nakatakip ng sako. Kinakabahan na lumapit ang dalaga sa kulungan at nang buksan niya ito ay nagulat ito nang makita niya ang bangkay ng isang hayop. Dahil wala naman silang nakita sa bahay ni Pangon sinabi ng kalbong pulis na umalis na sila at wala nang dahilan para pagdudahan pa nila ang matanda pero hindi pa rin kumbinsido ang dalaga sa desisyon ng kalbong pulis. Nang makaalis na ang mga pulis agad na nagtungo ang baliw na matanda sa malaking makina na panggiling ng mga karne. Dito niya pala itinago ang dalaga na mahina na at duguan dahil sa mga tinamo nitong pinsala sa pagpapahirap sa kanya ng matanda. Makalipas ang ilan sandali tuluyan ng tinapos ng baliw na matanda ang kawawang dalaga sa nakakakilabot na paraan. Noong gabing iyon dinala ng baliw ang giniling na katawan ni Mia sa kanyang mga alagang manok at pinakain niya ito. Samantala napaiyak na lang si Ana habang pinagmamasdan nito ang masayang video ng kanyang kapatid. Dahil sa pangungulila at wala naman itong clue kung saan niya hahanapin ang kanyang kapatid nagpa siya ito na umuwi na lang muna. Kinabukasan umalis na si Ana sa kanyang hotel habang nagmamaneho sa daan bigla itong may nasagasaan na isang motor. Agad na bumaba ang dalaga upang tulungan ang lalaki at nagulat ito nang makita niya na si Pangon pala iyon. Humingi ng pasensya ang dalaga at sinabi niya sa matanda na dalhin niya ito sa hospital subalit hindi pumayag si Pangon. Nang medyo maayos na ang matanda sinabi nito sa dalaga na meron itong nakitang kwintas sa isang dog shelter at naniniwala ito na pag-aari iyon ng kanyang nawawalang kapatid. Dahil sa
sa matinding kagustuhan ni Ana na baka matagpuan na nito ang kanyang nawawalang kapatid, agad itong sumama sa bahay ng baliw na matanda. Matapos noon makikita ang dalaga na nakatali na sa kama sa bodega ni Pangon. Ipinakita ni Pangon ang isang kwintas at agad naman itong nakilala ni Ana at sigurado ito na pag-aari iyon ng kanyang kapatid. Sa sobrang galit ni Ana, sumisigaw ito at nagbanta na tatapusin niya ang matanda, subalit tumawa lang ang baliw at pinagnasahan niya pa ang dalaga. Samantala sa istasyon ng pulis, nakatanggap ng isang tawag si Kim at sinabi sa kanya na natagpuan ang sasakyan ni Ana. Agad itong nagpaalam kay Kalbo upang puntahan ang nasabing lugar. Nang makarating sa lugar, sinabi ng nakakita na ninakaw ang sasakyan ng isang grupo ng mga lasing mula sa isang matandang lalaki. Dahil doon ay nagsimula ng mag-inala ang batang pulis at alam niya na bukod tanging si Pangon lang ang posibleng may kinalaman sa pangyayaring ito. Kinagabihan muling bumalik si Pangon kay Ana, subalit ang hindi nito alam na may binabalak pala ang dalaga. Nagawa nitong makatakas sa pagkakatali at sinugod niya ang matanda gamit ang napulot nitong pako na D5. Subalit tumama lang ito sa kamay ng matanda at binalibag siya nito at walang awang pinagbubugbog. Iniwan ng matanda si Ana sa bodega na mahina at duguan. Sa kabilang banda, dumating naman ang pulis na si Kim sa bahay ni Pangon at muli niyang sinuri ang bodega ng matanda at doon ay nakita niya ang kawawang si Ana. Matapos mapalaya ni Kim ang dalaga, sinabi nito sa kanya na tapusin na ang kabaliwan ng matanda. Habang nag-uusap ang dalawa, dumating naman ang baliw na may daladalang palakol. Nang kukunin na ni Kim ang kanyang baril, bigla naman siyang pinalakol ng matanda sa ulo na agad nitong ikinamatay. Mabilis naman tumakbo ang dalaga at nilak nito ang pinto sa bodega, subalit dahil kahoy lang ito ay madali lang nasira ni Pangon. Nagtago si Ana sa isang drum, subalit nakita pa rin siya ng baliw habang daladala pa rin nito ang palakol. Nagulat naman si Pangon nang tutukan siya ng baril ni Ana dahil nakuha pala nito ang baril ng pulis kanina. Sinabi ni Ana na lumuhad ito, subalit tinawanan lang siya ng matanda at sinabi niya sa dalaga na kung kaya daw ba niyang gawin iyon sa kanya. Sinabi pa ng baliw na kaya niyang gawin ang hindi kayang gawin ng iba dahil kinatay daw nito ang kanyang sariling ama. Nang kinalabit na ni Ana ang gatilyo, hindi pumutok ang baril kaya lalong natuwa ang matanda, subalit sa pangalawang putok ay tinamaan na ito. Bumagsak si Pangon na duguan habang si Ana naman ay nakatutok pa rin ang baril sa matanda. Sa huling pagkakataon, tinanong ni Ana ang totoo tungkol sa nangyari sa kanyang kapatid, subalit sinabi ng matanda na nasa langit na daw ito at itinuro niya ang gilingan ng karne. Nang makita ni Ana ang malaking makina, napaagulgol na lang ito sa iyak at agad niyang napagtanto na nagsasabi ng totoo ang matanda. Dahil sa matinding galit, tinadtad niya ng bala ang baliw na matanda hanggang sa kinuha na siya ni Lord. Matapos noon, naghihintay si Ana ng kanyang paglilitis habang nasa kulungan ito. Ipinaliwanag ng isang abogado kay Ana na ang ginawa niya ay malamang nakikilalanin ito ng korte bilang pagtatanggol sa kanyang sarili. Subalit ang ginawa niyang brutal na pagtapos sa kriminal ay hindi na ito sakop sa pagtatanggol sa sarili. Subalit sinabi ng dalaga na kaya niyang gawin ng paulit-ulit iyon. Kung ang isang tao ay katulad ni Pangon na baliw. Dito na po nagtatapos ang ating magandang pelikula. Big shoutout dito sa dalawang tropa pits natin na sina Boss Raffy Desen at itong isa na mahirap basahin ang pangalan. Maraming salamat sa pagsuporta nyo mga boss, naway mabigyan kayo ng 500 na pang Noche Buena. Kung nabitin ka sa ating video, mag-subscribe ka na sa aking channel para updated ka sa mga susunod ko pang mga magagandang video na parating. Paki-like and share na rin ang ating video para dumami pa tayong mga siraulo. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Hanggang sa muli. Paalam.